Ito na ang nag-aalab ng makaganapan sa mundo ng boxing. Manny Pacquiao Promotions President na si Sean Gibbons, sobrang kampante at sure na ng ating kaubayan na si Jerwin Ancas kontra sa WBA Bantamweight World Champion na si Takuma Inoue, at si Ancas na ang maging pinakaunang World Champion na Pinoy sa taong 2024, at ayon yan kay Gibbons. Nauya Inoue, hindi nakapagtimpi at may matinding revelasyon. At may banat sa mga taong gusto siyang makaranas ng unang talo, mga buwelta ni Inoue. Alamin. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na. Mapagpalang araw sa inyo mga kwento at maligayang pagbabalik po. Well, yun na nga. Kung magkakatotoo ang hula ni Manny Pacquiao Promotions President na si Sean Gibbons sa Jerwin Ancas na ang magiging tanging reigning World Boxing Champion ng Pilipinas pagkatapos ng kanyang laban kay WBA Bantamweight title holder na si Takuma Inoue sa Kokugikan Arena sa Tokyo, Japan ngayong February 24, 2024. Ang sabi naman ni Gibbons, napakalaki ang tsansa ni Jerwin na manalo sa paparating na laban. Ang boxing style ni Takuma ay swak na swak ito sa estilo ni Ancas na talagang boxer type, kaya binansagan itong si Ancas na pretty boy, at itong si Takuma naman ay isang non-puncher type na boxer. Si Ancas ngayon mga kwento ay buhos na at tudo na ang paganda sa survival camp sa Magallanes, Cavite, at kasama pa niya sina Vincent Astrolabio at Alex Santissima na nagbigay ng napakagandang mga rounds sa sparring para tulungan si Ancas na talunin itong si Takuma. Kaya talagang sobrang nakafocus talaga itong si Ancas sa kanyang another world title shot. Sinuportahan naman si Ancas ng kanyang pamilya kasama ang kanyang coach na si Joven Jimenez at lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ayon pa kay Gibbons, excited na siya at hindi na siya makakapaghintay pa na marinig pagkatapos ng laban na banggitin ang mga katagang and the new WBA Bantamweight World Champion Jerwin Pretty Boy Ancas. Mga kakwento, sa mga nagtatanong naman kung sino nga ba ang mahurado sa paparating na laban, dahil baka may Japanese ang kabilang dito. Well, wala pong Japanese mga kwento, pero binayaran lang ng mga Japanese. Hindi, biro lang kwento ha. Huwag mong seryosohin sinabi ko ha, dahil syempre, biro lang yan. Ang mga urado para sa nakatagdang 12 rounds sa tigman ay sina Luigi Boscarelli ng bansang Italy, Kim Byung-Mu ng South Korea at Alex Levin ng Florida. Mr. Kwento, sino naman ang referee baka hapon? Kakwento, hindi po hapon. Binayaran lang ng hapon. Again, biro lang kakwento ha. Ang referee ay si Mark Nielsen ng Minnesota ang napili nila at nakapag-referee na siya ng total of 27 World Championship fights mula sa kanyang assignment bilang referee ni Manny Pacquiao kontra yan kay Jeff Horn sa Brisbane, Australia noong 2017. Pinaglandakan naman ni Gibbons na naniniwala siya na ang Japan ay palagi ang fair country o patas ang Japan, kaya naniniwala si Gibbons na sana sa pagkakataong ito ay ganun pa rin ang gagawin ng Japan sa paparating na world title fight nina Ancas at ni Takuma. At ayon pa kay Gibbons, sana ganun rin ang gagawin ng mga hurado mula sa South Korea at Italy. At naniniwala naman si Gibbons na itong hurado at referee na mula sa Amerika ay mga magagaling at syempre patas. Kaya ang hiling ni Gibbons na sana ay patas sa mga hurado pagdating sa pagbigay ng kanilang mga desisyon. Ang ating pambato naman na si Ancas ay lilipad papuntang Japan mga kwento ngayong darating na araw ng linggo, February 18, Manila time. Pero paano nga ba harapin ni Ancas Inoue? Well, ayon kay Coach Joven Jimenez, magdidepende yan sa sitwasyon ng laban. Titiktikan muna nila ang magalawan ni Takuma sa unang round at sa puntong yan, papitik-pitik lang itong si Ancas kay Takuma kabang tila ba dina-download ni Ancas ang estilo ni Takuma at bubulagain kagad pagdating sa middle rounds or late rounds nang rumaragas ang mga atake para babagsakin itong si Takuma. Kung sakaling gusto ni Takuma na makipagsabayan at makipagbasagan ng muka ay hindi atasan ito ni Ancas. Si Inoue ngayon mga kwento ay 28 anyos at miscore siya ng 4 knockouts, may 18 wins at 1 loss sa kanyang karada. Si Ancas naman mga kwento ay 32 anyos, nagtala siya ng 34 wins, 3 losses, 2 draws na may 23 knockouts. Ang kapatid ni Inoue na si Takuma ay hindi lang niya tinayuan, kundi ginapang pa ang lona, at ang nakagawa nito ay ang ating kaubayan na si Froilan Saludar at ang Frenchman na si Nordin Ubali, habang si Ancas naman ay hindi pa napabagsak sa kanyang buong karera. Mga kakwento, sinabi ni Naoya na mabuti na lang na nawala na ang mga pinagsasabi na estupidong mga ideya na kakasan niya itong si Gervonta Tank Davis. Sinisigurado na ni Inoue na mananatili pa rin siya
sa Super Bantamweight Division ngayong taon at 3 mga boksingero na ang nakapila na harapin niya ngayon. Kaya para kay Inoue, marami raw ng mga boxing fans na gusto siyang matalo, kaya dapat akyat na siya ng timbang ora mismo. Pero para kay Inoue mga kakwento, mas mautak ang ginawa niya na sa pag-akyat ng timbang ay hindi niya pinupwersa. Ikaw kakwento, ano ang reaksyon mo sa pinagsasabi ni Naoya? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at may click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos sa mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Chris TV, kay Kakwentong Dan Bliss Perez, kay Kakwentong User, kay Kakwentong Mando, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.